Mainit na balita. Sana hindi totoo yun, Miss Maharlika. Kasi kung totoo yun, ay napakaseryosong akusasyon yun, ay dapat maimbestigan din. Kahit na nga ako ay ayaw na nga sumama dyan sapagkat hindi ko nga makita yung direksyon at yung mga tuntunin na hindi na nakabase sa tinatawag nating mga due process. At maski na sa aming mga nakalatag na tuntunin ay marami na rin hindi natutupad eh. Mabigat yung akusasyon ng pulis. Kung totoong siya'y sinabihan para gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang kalooban at tinuturuan ng gumawa ng testimonyo para lang pasamain ng kahit sino, ay napakabigat na kasalanan yan. At yan ay hindi pwedeng palampasin. Ms. What is your business and Dan Fernandez's business speaking to a resource person? Why would you do that? He was actually a classmate of Colonel Garma. And Colonel Garma asked us if we can talk to Colonel Grijaldo because he has something to say. So, na gano'n naman kami, okay, we talked to him. But what you did was wrong. Kabulastugan ni Dan Fernandez, nag-backfire na. Revelasyon ni Colonel Grijaldo, papaimbestigahan. Kong Dante, nagsalita na tungkol nga sa trending na pahayag ni Colonel Hector Grijaldo na di umano ay pinilit lamang siya ng Quad Committee sa pangunguna nga ni Congressman Fernandez at Abante upang aminin ang di umano ay reward system ng war on drugs sa panahon ng Administrasyong Duterte. Binanggit nga ni Colonel Grijaldo ay isang malaking insulto at sampal sa kanyang pagiging pulis ang pinapagawa ng dalawang membro ng Quadcom. Sa pahayag din ni Congressman Rodante Marcoleta ay di umano dapat lang tutukan at imbestigahan ang naging revelasyong ito dahil isa itong malaking paglabag sa batas mula sa kanyang mga kasamahan na tila ay nalasing na sa kapangyarihan kung totoo man. Dagdag din ni Kong Dante ay kailanman ay hindi dapat ginagawa ang mga ganitong klase ng gawain at maski siya mismo ay hindi na maatim ang mga pinagagawa ng kanyang mga kasamahan. Mainit at pinag-uusapan ngayon, social media, mainstream media, ang revelasyon ni Colonel Hector Grijaldo. I hope tama yung pagkabanggit ko kung napanood niyo kagabi doon sa hearing sa Blue Ribbon Committee na kung saan po ay isiniwalat niya na during the Quad hearing ay inimpluwensyahan siya o hinimok siya ni Congressman Dan Fernandez and Congressman Benny Abante para aminin doon sa hearing na yon na yung reward system na in-expose ni Garma at iba pang mga resource person doon ay there's such thing na may nag-i-exist sa Davao o sa Pilipinas na inuutusan ng Pangulong Duterte na mag-execute ng isang tao at babayaran o re-rewardan. So, in-expose po ni Colonel Hector kahapon na talagang pinilit o inudyokan siya. Kaya nga sabi ni Pangulo doon ay kakasuhan niya ng subornation of perjury. So, nakakagimbal po yun kung na may dalawa tayong lingkod bayan supposedly, kongresista na pinipilit o talagang inuutusan itong pulis pa ito for 30 years in service na ito, na lingkod bayan din. Kung narinig nyo po, napanood nyo, ano yung sentimiento nyo at ano ang maibibigay nyong info dyan para sa taong bayan? Sana hindi totoo yun, Ms. Maharlika. Kasi kung totoo yun, ay napakaseryosong akusasyon yun, ay dapat maimbestigan din. Kasi unang-una, hindi naman dapat mangyari yung ganon. Kaya nga sila gumagawa ng investigasyon. Kahit na nga ako ay ayaw na nga sumama dyan sapagkat hindi ko nga makita yung direksyon at yung mga tuntunin na hindi na nakabase sa tinatawag nating mga due process. At maski na sa aming mga nakalatag na tuntunin ay marami na rin hindi natutupad eh. At ngayon, nagkaroon ng akusasyon ngayon tungkol sa bagay na yan. Para sa akin ay masusing suriin yan sapagkat mabigat yung akusasyon ng pulis. Kung totoong siya'y sinabihan
para gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang kalooban at tinuturuan ng gumawa ng testimonyo para lang pasamain ng kahit sino, ay napakabigat na kasalanan yan. At yan ay hindi pwedeng palampasin, Ms. Maharlika. Kung sinabi ni Pangulong Duterte, magpa-file daw siya ng case doon sa dalawa, pero sino po ba dapat ang mag-initiate na magkaroon ng pag-iimbestiga sa Kongreso man sa Senado? Sino po ba dapat or anong committee? No, dapat yung ethics committee, kaya lang yun, ethics lamang yun, ano? Itong akusasyon na to ay meron ng criminal responsibility ang pinag-uusapan dito . Sa makatwid, maski sa aming institution ay meron kaming ethics committee para na ipasimulan. Ngunit hanggang doon lamang kung ano ay ipapataw na parusa. Halimbawa, kung mapatunayan totoo ang nangyari, maaaring ma-expel lamang isa sa amin. Ngunit, merong criminal propensity itong nangyaring ito. Kaya merong pananagot ang kriminal kung yan ay mapatunayan. Yeah. So alam niyo po lahat ng pinag-uusapan natin dito, it all boils down kung gaano nahihirapan ng ating bayan, kawalan ng trabaho, pagtaas ng bilihin. So I believe na kapag po kayo ay nasa Senado na talaga, magiging effective kayong senator. So paano po ninyo mai-address itong pagtaas ng bilihin at kawalan ng trabaho ng ating mga kababayan na patuloy na nasasadlak sa kahirapan? Ang unang ipinipilit kong gawin ay yung pagpababa ng presyo ng kuryente na kaya naman nating gawin. Ang isa sa kaugnay na aksyon dyan ay siguro kailangan tanggalin na natin ang buwis na binabayaran tungkol sa kuryente at saka yung buwis na binabayaran sa petrolyo. Tayo lamang ang bansa kasi na nagbubuwis ng petrolyo at saka noong kuryente, kaya lalong bumibigat at tumataas yung presyo ng kuryente. Ang gawin na lang natin, kailangan ang Department of Finance gumawa ng ibang paraan kung saan niya kukunin ng buwis, hindi doon sa mismong kuryente na dito ay nakapagpapalala ng bigat ng mga gastusin ng mga consumers, lalong-lalo na itong mga kababayan nating mga residente. Mabuti na lang kung nasa siguro yung sektor ng commercial at saka industrial na gumagamit ng kuryente, total mayayaman naman yan, ay yung system loss kahit wag nang alisin yan. Ngunit pagdating do sa mga households na may hirap, lalong-lalo na nag-a-average na gumagasta lang ng 200 kilowatt hours per month, ay yung system loss napakalaki niyan Lalong-lalo na sa probinsya, yung mga electric cooperatives, ang system loss is 14% of their bill. Dito naman sa Maynila, sa Meralco, mga 9% yan Ang laki ng system loss kung ang pag-uusapan ay yung total na pagbayad mo sa presyo ng kuryente. Pag naibaba natin yan at nakapag-inganyo yan ng maraming mga mangangalakal, mga negosyante na magtayo sila ng ating ng mga tanggapan at mga factories dito sa ating bansa, ay nakikita ko diyan ang ma-generate na trabaho ay talagang maramihan. At pagkatapos na ma-generate ang maraming trabaho, siyempre magiginhawaan yung ating mga pamilya sapagkat meron na silang mapagkukunan. Bagkus pa bukod pa doon sa maraming mga produkto at mga serbisyong makikreate. Kasi po pag pinababa natin ang kuryente, yung pong production cost ng isang kumpanya ay talagang bababa. Siguro kung hindi man kalahati kasi ang production cost na manggagaling sa kuryente masyadong malaki yan. At kapag nainganyo nga po siya at nainganyo siyang magtayo ng maraming kumpanya diyan pa lang tayo makikinabang. Pagka po nawala yung presyo ay yung mga tinatawag nating buwis sa petrolyo at saka yung sa kuryente, yung banner inflation na tinatawag na nanggagaling po sa pagkain at saka dyan sa petrolyo, yan ang bababa. Yan po yung mahirap kontrolin Yung pong core inflation, dalawa po kasi ang inflation natin. Yung core inflation
at saka yung banner. Yung banner po, yun ang nanggagaling sa pagsirit po ng presyo ng pangunahing bilihin. Kasama na dyan ang pagkain. Kaya po kapag yan ay na-address natin, unti-unti po nating maibababa ang inflation sa ating bansa. Kasi ang mangyayari po niyan, yung manufacturing sector ang mismong lalakas. Ngayon po kasi ang manufacturing sector mahina po eh. Ang ating ekonomiya ngayon is consumption-driven. Sapagkat puro ayuda po eh. Walang katapat na production. Paano ka magpo-produce? Kailangan po gumiling yung makinarya ng ating manufacturing. Kapag ito po ay production-driven, diyan lang po giginhawa ang buhay ng ating mga kababayan sapagkat mapapayabong natin ang economy natin. Unti-unti po natin gagawin, pero yun po yung direksyon na dapat nating tahakin. Bantayan po natin yan. Yes. Kung habang nahihirapan ang ating mga Pilipino, kawalan ng trabaho, mahal ang bilihin, at patuloy ang pagtaas ng crime, marami po mga nakikidnap ngayon, mga nawala. Recently, meron pong US citizen na nakidnap dyan sa Mindanao, and I don't think kung na-capture na ba yung kumidnap sa kanya. Paano nyo po i-address ang yung pinag-uusapan din dyan kahapon sa Senate hearing, ang human rights at ang hustisya para sa bawat Pilipino na biktima ng mga drug lords ngayon dahil talamak nga. Paano nyo i-address yun kung as a senator in the future? Kailangan nga po magbantayan tayo. Yung enforcement po kasi ang pinaka-problema. Tingnan po natin ang structure ng kapulisan ngayon. Bigyan ko po kayo ng halimbawa kung bakit pinipilit ko po yung oversight function ng Congress. Okay. Sa batas po ng ating PNP, ang kapulisan po ay dapat nandun sa labas. Ibig sabihin po, meron sila lahat patrolling function. Ano pong ibig sabihin nun? Magmula po doon sa Chief PNP hanggang sa kahuli-hulihang pulis, kailangan nasa labas po sila. Nawala ako. Okay, you're good. Kailangan po nasa labas sila. Bakit po merong kampo ang pulis, Ms. Maharlika? Kung ang kanilang pananagutan ay nasa labas sila at dapat nagpapatrolya. Bakit ba't meron pong kampo ang pulis? So, gusto ko po sabihin dito, kailangan malaman po natin, ilan po ba yung percentage po sa ngayon ng mga pulis na nasa labas? 20% lang. Ilan? 20% nasa kampo. Hindi po nagagawa yung visibility. Yung patrolling function nawawala po. Ngayon, may kaugnayan po yun sa tanong nyo. Ang daming, dahil sa kawalan ng pagbabantay, yung presence ng police, oo. Yung presence ng police, yung visibility. Kaya po, ang theory ko dyan ay hindi nakakatulong sa pagsansala ng maraming sakbuatan ng anumang mga enterprising na individuals na nakagagawa hindi lamang krimen kung hindi maski na civil and political rights po ay kanila na pong nalalabag. Pero kung meron pong visibility yung kapulisan kasi ang patrolling function po nila ay nandoon. Bakit po 80% nasa kampo? Ang dapat nasa kampo lamang, Ms. Maharlika, yung mga non-police employees. Yung pong administrative. Administrative staff na hindi police. Yes. Ngunit yung police, ang mandate po nila ay kinakailangan po nasa labas. Kung tutuntunin po niyo yung batas na yan, Ms. Maharlika, pati nga po yung mga poste ng ng ilaw na walang na halimbawa ay sira, halimbawa ay di umiilaw, ito ay nire-report ng pulis. Basahin po ninyo yung batas. Pati po yung mga imburnal na hindi gumagana, nililista dapat yan ay nire-report po nila sa mga kaukulang ahensya. Ang dami pong tungkulin ng pulis. Hindi nila nagagawa kasi nasa kampo lang sila. Ewan ko po kung anong ginagawa nila. At ang iba kung ay nagtutulak ng pinagbabawal na gamot. So gusto ko na rin po sa